Magagalit, maiinis, o maaawa ka na ba dito kay Alan Peter Cayetano, mga tol? Ano sa tingin ninyo? Pero malamang sa ating mga manonood, galit na galit pa rin kayo rito at naiinis. Pero parang sa isang banda, parang nakakaawa na when it comes to yung parang delusyon na nararamdaman niya, mga tol. Ano, ako naman kasi ay hindi masamang tao. Hindi rin po ako mabuting tao. Doon lang po tayo sa gitna. Ang nakikita ko kasi dito kay Alan Peter Cayetano, feeling niya talaga siya pa rin yung Senate President. Pinagpipilitan niya na tama siya at parang siya lang ba yung merong moral principle, integrity at credibility among other public servant. Na kapag sinabi niya, ito yung standard ng pamantayan ba para sa mga dapat nakikita natin, ginagawa ng mga public servant at sa mga sinasabi nila. Pero baliktad kasi talaga yung mga nauobserbahan natin eh. Si Alan Peter Cayetano, matamis po ito magsalita at makajos. Lagi niya pong isinasama sa kanyang mga public speaking ang salita ng Diyos. Malumanay siyang magsalita, very rare natin nakitang magalit, pero nakikita din naman natin. Ang problema sa kanya, iba yung ginagawa niya at saka yung kinalaunan mga nagiging salita niya na rin para lamang po iposisyon yung kanyang sarili at ng mga taong kanyang sinusuportahan. Dito po sa panibagong balita na atin pong pag-uusapan, nag-live selling na naman po itong si Alan Peter Cayetano kahapon o kagabi. Kagabi yata yun, ano? At meron po siyang sariling parang mensahe bilang Senate President. Kasi yun pa rin ang tingin niya sa sarili niya eh. Dito nga po sa clip ng GMA News na kinuha sa live niya, nakalagay po dito, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish. Sa kanyang Facebook live streaming, yung nakikita po ninyo na yan, bahagi po yan ng medyo mahabang live stream niya. Ito po yung kabuuan ng kanyang live stream, 39 minutes. No? Yesterday, June 12, 2026, tila may pasaring si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng liderato sa Senado. At kung mismong Senado, ayon sa kanya, ay ibabasura ang sariling rules at ang konstitusyon, how do we expect that the other laws, so kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, gobernador, ani Cayetano? Matatandaan na nitong June 3, 2026, inihalal bilang Senate President pro tempore at itinalagang acting Senate President si Senator Win Gatchalian matapos magdeklara ng quorum sa pagdating sa plenaryo ni Senator Chis Escudero. Pakinggan po ninyo ang sinasabi po dito nitong si Alan Peter Cayetano, mga tol. Truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mong bayad. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media, sa mga kapwa nating senador, sa mga netizens natin, sa mga businessman natin. This weekend,
as we talk about independence, let's think about the cost. Mm. Ano yung cost kung lumaban tayo? Ano yung cost kung i-expose natin? May personal cost po to ha, pero yung benefit po ay sa buong bayan. Samantalang pag tumahimik tayo, may personal gain po to. Okay, pinalalabas niya na kapag ka ikaw ay nagsalita, meron kang consequences na haharapin. Kapag ka ikaw ay nanahimik, merong kapakinabangan sa'yo. Pero ito po ay malinaw mga tol na gaslighting. O sa madaling salita, panlilin lang po sa harapan ng publiko. Kasi siya mismo ang isang halimbawa na ang mga gawa-gawang kaso ay hindi po nakabase kung ikaw ay kalaban sa politika o kakampi. Siya mismo ang halimbawa. Bakit natin sinasabing halimbawa si Alan Peter Cayetano? May kinakaharap ba siyang kaso sa kasalukuyan? Think of it. Sabi nga ni Ted Filon, may kinakaharap ka bang kaso, Alan Peter Cayetano? Ikaw ba ay dinamay sa flood control project dahil ikaw ay nagsasalita laban sa administrasyon? Di ba hindi? Di ba wala kang kinakaharap na kaso? Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung ganyang lohika para sabihin lamang na kapag ka nagsalita ka, magkakaroon ka ng kaso kaugnay ng flood control project anomalies, at pagka nanahimik ka, magkakaroon ka ng personal gain. Ngayon, puntahan natin, sino-sino ba yung mga nakasuhan? It happens na kakampi mo. Yun ang masaklap na katotohanan, kakampi mo. Pero kung ang lohika mo, babalikan natin yung sinasabi mo na yan, dapat kasama ka sa nagawa ng kaso kung gawa-gawa lamang yan. Dapat ikaw pa nga ang inuna. Kasi ikaw yung pinaka-vocal sa lahat, di ba? Ikaw yung umaaktong lead diyan sa mga senador ngayon na very critical sa kasalukuyang gobyerno. In particular, si Jinggoy Estrada. Nagsalita ba si Jinggoy Estrada kaya siya nakasuhan? Di ba hindi naman? Oh, ano ba ang nangyari? Bakit nagsimula ang kasuhan na to? I-establish natin yung facts sa Alan Peter Cayetano. Hindi yung gumagawa ka ng eksena at para bang pagka pinakinggan ka ng isang Pilipino na walang alam sa sitwasyon, ay kapanipaniwala ka na kasi talaga dahil ang husay mo sa totoo lang mag-deliver no? Yung mga pananalita mo, nakakainganyo. Ang galing mong mangumbinse, lalong-lalo na kapag gagamitan mo ng salita ng Diyos. Pero hindi nakasandig sa katotohanan. Wala tayong alam sa mga nangyayari sa nakalipas na panahon. Puro rumors, batuhan ng alegasyon. Ang mga kampo ng mga Duterte, binabato ng dungis itong si Martin Romualdez. Sabi nila, the most corrupt speaker of the sa Philippine government, At pati yung mga kasamahan niyang kongresista, hindi naman sila naglalatag ng mga ebidensya. Tapos sa part naman ng speaker at ng mga sumusuporta sa kanya, kasama ng iba pang mga kongresista, binatuhan naman ng akusasyon ang Duterte na sinusuportahan mo. Pero ang pinagkaiba, hindi malinaw ang ebidensya laban sa mga kongresista at particular kay former speaker. Although yan ay iniimbestigahan ngayon ng Department of Justice. Tingnan nyo itong mga aso ko, mga tol. Kung kailan ako nagla-live, saka maglalaro. Talaga nga naman, no? Oy, Onyx, Luna, Mamba, in. Magtigil kayo. Sumagot pa. Pakibaba mo nga to, bebe ko. Oh. O di, nawala ako sa eksena. Hindi ko na alam yung sinasabi ko. Balik tayo, no? Ang punto, binabatuhan nila si Martin Romualdez nang wala silang solidong ebidensya. I am not saying na walang kasalanan si Martin Romualdez. Pero dapat, kung maglalatag tayo ng akusasyon, yung definite at sufficient talaga yung evidence. Hindi yung parang nilikha mo lamang kahapon, tapos magsasalita ka ngayon, then after a while, mawawala kang parang bula, parang si Orly Gutesa, tapos bigla may susulpot na 18 Marites, muling mag-aakusa, tapos paiba-iba yung mga statement. Unlike kay Sara Duterte in particular, merong talagang established na accusation, hindi lamang lumabas ngayong panahon ng administrasyong ito, kung hindi noon pa, sa pangangampanya pa lamang
ng tatay niya nang ito'y kumakandidato noong 2016 sa pagka-presidente hanggang sa kasalukuyan. Ang nag-aakusa si dating Senador Antonio Trillanes. Tapos lumabas na yung iba't iba pang mga kontrobersiya kaugnay ng confidential funds, kaugnay ng pagbabanta niya sa Pangulo, sa asawa nito at sa dating speaker na si Martin Romualdez. Yung panunuhol niya sa mga dating niyang tauhan sa bilang sekretary ng Department of Education. Kaya nauwi ito sa 4 na articles of impeachment na ngayon sasalang na sa paglilitis diyan sa Senado. Ngayon, balik tayo sa iyo, Alan Peter Cayetano. Ebidensya. No? Ang ini-establish ebidensya kaya nagkakasuhan. Walang alegasyon sa iyo, salamat naman dahil hindi ka sangkot. So ewan ko kung may darating na punto na baka may lumabas naman na ebidensya laban sa iyo. Pero ngayon, wala eh. Kaya hindi ka nakakasuhan. Oh, balik tayo ulit ngayon sa nakaraan. Ganon ang sitwasyon. Nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, noong July 28, 2025. Mahiya naman kayo. Referring sa mga kinalaunan tinawag niyang balasubas na taong gobyerno. Bakit? Mga sangkot sa korupsyon. O, tinukoy ba ng ating Pangulo kung sino-sino ang mga yon? Hindi naman. Nagsagawa ng investigasyon. Separately, ang Pangulo sa pamamagitan ng binuo nitong Independent Commission for Infrastructure na pinamunuan ng retired Associate Justice din ng Korte Suprema na si Justice Andres and sa tulong ng iba pang mga kasamahan niya doon. Tapos sinabay na rin ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee na yon, noon ay pinamumunuan ng kakampi mo na si Rodante Marcoleta. Nag-imbestiga. Ngayon, sa pag-iimbestiga, lumulutang ang mga pangalan partikular ng mga kongresista. Ito na, nagbabatuhan na ng alegasyon. Binanggit si Speaker Martin Romualdez ni Orly Gutesa at iba pang mga kongresista. O prior to that, binanggit ni Sara Diskaya at Curly Diskaya ang mga kongresista at si Speaker Martin Romualdez. And then, sa kabilang dako, nagsagawa ng investigasyon yung counterpart ng House of Representatives na Blue Ribbon nito ng sarili nitong investigasyon. Nagkakaroon ng batuhan eh. Sa investigasyon naman ng House of Representatives, mga senador naman ang nadamay. Bakit nagkaganon? Kasi labanan ng ebidensya. Ebidensya lang sa Blue Ribbon Committee noon ni Marcoleta na sa pamamagitan ng testimonya ni Diskaya at ebidensya naman ng House of Representatives sa pamamagitan naman ng mga testimonya ng mga engineer diyan sa Bulacan. Si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Nadamay sinong mga senador? Hindi ka nga kasama. Kaya wag mong sabihin na porket nagsasalita makakasuhan sa flood control. Hindi ka nga kasama. Ang nadamay kasi may ebidensyang binabanggit. Tao, nagte-testify at documentary evidence katulad ng conversation sa Viber. Binanggit si Joel Villanueva. Binanggit si Jinggoy Estrada. Nabanggit ba si Chis Escudero sa House of Representatives? Parang hindi. I-correct niyo ako kung mali ang pagkakatanda ko. Pero paano nabanggit si Chis Escudero? Kasi sa totoo lang, as early as 2022, nire-raise na ng Rappler yung issue kay Chis Escudero, hindi sa flood control, kung hindi sa pagtanggap ng donasyon mula sa kanyang mga donors. Walang pumansin. And then, lumipas ang mga panahon, nagsalita ang Pangulo. After a while, naglabas ng balita ang politico.com.ph. At dito isinisiwalat niya ang sinasabing 142 billion pesos budget insertion na ibinibintang naman kay Chis Escudero at nababanggit din doon na nakinabang sa budget insertion na yon si Senator Joel Villanueva. Lahat ng mga senador na binabanggit, in particular si Senator Jinggoy Estrada, ay in-specify talaga ng mga testigo at hindi gawa-gawa lamang ng gobyerno.
Yung mga testigo, mga mismong kasama nila before, kasabwat nila sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kaya wag mong palalabasin, Alan Peter Cayetano, na pagka nagsasalita at kumikriticize sa gobyerno, may mga kaso na. Ikaw, uulitin ko ang isang halimbawa na walang kaso sa kasalukuyan. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, na-issue ka. Pero sa kasalukuyan, wala kang issue. No, except yung pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Oh. Tapos, si Rodante Marcoleta, natanggal sa Blue Ribbon Committee kasi nagkaroon ng pagbabago sa leadership. Nakudita si Chis Escudero, pumalit si Tito Soto. Paano naman nadamay si Marcoleta? Sa flood control project ba? Di ba hindi naman? Siya rin mismo ang may kagagawan kung bakit siya naimbestigahan at humaharap ngayon ng kasong o reklamong plunder, indirect bribery at PD 46. Paano nangyari? Hindi niya dineklara ng maayos sa kanyang mga dokumentong dapat bilang abogado alam niya kung paano pilapan. Ang nakalagay sa SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, 100 plus million pesos ang ginasta niya coming from his own pocket. Yun ang declaration niya eh. Walang donors, wala kung ano-ano. Kaya ang presumption, galing sa pera niya talaga yung ginamit niya sa pagngangampanya. Eto ngayon, nagpalit ng ombudsman. Nawala na si Samuel Martires. Yung polisiya ni Samuel Martires na hindi pa pwedeng tingnan ng mga SALN ng taong gobyerno unless papayagan ka nung mismo may-ari ng SALN, inalis ng bagong ombudsman na si Boyeng Remulla at naging malaya ang publiko na humingi ng kopya nito. At doon na isa publiko ngayon ang SALN ni Marcoleta. Ano ang nakalagay sa SALN ni Marcoleta? Mahigit sa 50 million pesos lamang ang kanyang kabuuang yaman. Ngayon, dahil sa curiosity at investigative mind, in particular, yung journalistic approach or investigative journalism ng Bilyonaryo News Channel, pinagbanggaan nila yung dalawang dokumento. And boom! Nakakuha sila ng scoop at doon dumig-in sila sa balita. Inilahad nila sa balita na paanong mangyayari na ang deklarasyon ni Marcoleta na yaman niya lamang ay 51 million pesos samantala ang ginastos niya coming from his own pocket ay mahigit sa 100 milyong piso. At doon na ngayon nagsimula ang problema ni Marcoleta. Nagkaroon ng reklamo mula sa civic society group. Kung di ako nagkakamali, si Professor Arau, kino-question niya yung SOSE nitong si Marcoleta. Nag-file sila ng reklamo sa COMELEC at the same time sa Ombudsman. Pero walang forum shopping na kanilang ginawa. Kasi sa COMELEC, sinasabi nila, Marcoleta committed an election offense. While sa Ombudsman, Marcoleta committed a criminal acts like plunder. Nagsagawa ng investigasyon ang COMELEC, ang tagal. Nagsalita sila November, lumipas ang December, January, bago nagkaroon ng resolusyon. Tapos malalaman lamang natin sa COMELEC, wala palang pananagutan si Marcoleta kasi tama naman ang COMELEC dahil yung batas na magpaparusa sana kay Marcoleta sa pagtanggap ng donasyon ay wala na. Hindi na po ito umiiral. Nirepeal na po ito panahon pa lamang ni Gloria Macapagal Arroyo. Ibig sabihin, nullum crimen nulla poene sine lege. Sabi po ng mga nag-aaral sa batas. Ang ibig pong sabihin nun, kung walang batas na nagpaparusa, ay hindi mo pwedeng parusahan ang isang taong nakagawa ng isang bagay. Kahit gaano man ito kasama. Nullum crimen nulla poene sine lege. Sabi po, di ba? Ngayon, dahil nga wala ng batas na nabalabag si Marcoleta, akala niya lusot na siya. Yon ang pagkakamali ni Marcoleta. Para lusutan niya yung COMELEC, inamin niya ang isang bagay na magdidiin naman sa kanya sa isang batas na nilabag niya. At yon ang pinangahawakan ng ombudsman ngayon, Alan Peter Cayetano. Yung mismong pag-amin ni Marcoleta na siya'y tumanggap ng 75 million pesos
mula sa mga donors niya sa pangunguna ni Mike Defensor. Oh, tapos sasabihin mo dito, kapag ka nagsasalita, gawa-gawa lamang para lang mapatigil. Tapos pagka nananahimik, hindi makakasuhan. Porket walang kaso yung mga nasa majority ngayon, hindi na sila pinapaboran na sila, binibigyan na sila ng pagkakataon o kung ano man na pribilehiyo ng gobyernong ito. Hindi yon, Alan Peter Cayetano. Ang linaw ng sitwasyon. Kaya may mga kinakaharap na kaso ang mga kasamahan mo sa majority dahil may mga ebidensya na nagtuturo sa kanila sa paglabag sa batas. Idagdag pa natin na magkapatid na Mark at Camille Villar. Kasalanan ba ng gobyerno na di umano'y sila ay nag-market manipulation? Nag-insider trading? Kasalanan ba ng gobyerno kung bakit yung iba pang mga senador dyan, katulad ni Bato de la Rosa at Bongo, nahaharap sa kasong crimes against humanity? Ang tagal-tagal noon, panahon pa nga ni Rodrigo Duterte yun. Huwag mong linlangin ang taong bayan. Ang dapat sa iyo, Alan Peter Cayetano, tanggapin mo na lang katotohanan na ikaw wala na talaga sa pwesto, no? Pero bago tayo magpatuloy pa diyan sa pagsasabi na ikaw, Cayetano, tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka na Senate President, gusto ko lamang i-share sa inyo ang recently post nitong si Katrina Ponce Enrile, ang anak po ng yumaong Juan Ponce Enrile. Direkta niya pong in-address yung live stream na yan ni Alan Peter Cayetano. The truth belongs to no one person. English po ito, kaya sige, patagalog po natin kay ChatGPT at babasahin ko po sa inyo mga tol. Panulat po ito ni Katrina Ponce, translated in Tagalog. Para sa iyo ito, Cayetano. Ang katotohanan ay hindi pag-aari ng isang tao. Ito po siya po yung sumulat nito, anak ni Juan Ponce Enrile, in Tagalog. In English, pero pinatagalog natin kay ChatGPT. Senador Alan Peter Cayetano, buong paggalang kong pinakikinggan ang iyong mga sinasabi. Wow. Saludo ako kay Miss Katrina Enrile. No? Kaya niyang pakinggan si Alan Peter Cayetano. Nabilaukan ako doon. Ito para kasi hindi ko kayang panoorin mga tol, pero susubukan natin mamaya. Kasi part lang yung nire-reaction na natin eh. No? Gayon pa man, naniniwala ako na dumarating ang panahon na ang bawat lingkod bayan ay kailangang tapat na tanungin ang sarili kung ang kanyang patuloy na pananatili sa isang proseso ay nagpapalakas ba ng kredibilidad nito o unti-unti itong pinahihina. Walang nagsasabing wala kang mabuting hangarin. Ngunit, hindi rin dapat ipagpalagay ni numan na ikaw lang ang may mabuting layunin. Ganda, di ba, nung sinabi ni Miss Katrina Enrile? Hindi sinasabi ng sino man, Alan Peter Cayetano, na hindi mabuti hangarin mo. Wow! Ginaya ko lang si Yusek Blair sabi naman ng father. Anyway, yun ang observation ni Miss Katrina. Ngunit hindi rin dapat ipagpalagay ni naman na ikaw lang ang may mabuting layunin. At dito 100% nag-agree ako. Hindi lang naman ikaw may mabuting layunin kung yun ang gusto mong mangyari, Alan Peter Cayetano. Hindi mo hawak ang eksklusibong karapatan sa integridad, pagiging patas, pagiging objektibo, o sa hangaring mahanap ang katotohanan. Ang ipahiwatig, direkta man o hindi, na iisang tao lamang ang makapagdadala ng isang proseso tungo sa makatarungang resulta ay para na ring minamaliit ang institusyon at ang iba pang may mga kakayahang maglingkod nito. Ang Senado ay hindi institusyon ng iisang tao. Isa itong samahang kolektibo. Ang tunay nitong lakas ay nagmumula sa pinagsama-samang karunungan, pagpapasya at kasarinlan ng bawat kasapi nito. Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi responsibilidad ng isang senador lamang.
gaano man siya katagal sa serbisyo. Kasigasig magsalita o katiyak sa kanyang sariling paniniwala. Ito ay isang pananagutang sama-samang ginagampanan. Kaya naman marami ang nababahala kapag ang mismong proseso ay tila natatabunan na ng personalidad ng taong namumuno rito. Ang usapin ay hindi na kung sang-ayon o hindi ang publiko sa iyong mga konklusyon. Ang tunay na tanong ay kung mapapanatili pa ba ng publiko ang buong tiwala na ang proseso ay isinasagawa ng walang bahid ng pagdududa at malaya sa anumang impresyon na mayroon ng nakatakdang kalalabasan. Ang katotohanan ay hindi pag-aari ng isang tao. Ang kalinawan ay hindi rin pag-aari ng isang tao. Ang hangaring maunawaan ang tunay na nangyari, suriin ang mga katotohanan at hayaang magsalita ang ebidensya ay pag-aari nating lahat. Maraming tao ang naghahanap ng mga sagot. Maraming naghahangad ng pananagutan. Marami ang nagnanais na manaig ang katotohanan saan man ito humantong. Iyan mismo ang dahilan kung bakit may mga itinakdang proseso at pamamaraan ang mga institusyon, hindi upang ang magiging resulta ay nakasalalay sa lakas ng paniniwala ng isang tao lamang, kundi upang ang mga katotohanan ay tumayo sa sarili nilang halaga at bigat. In short, ebidensya. Alan Peter Cayetano. May mga pagkakataon sa publikong buhay na ang mga palatandaan ay unti-unti nang magiging malinaw. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung kailan maninindigan. Ito rin ay tungkol sa pag-alam kung kailan ang patuloy mong pananatili ay maaaring maging sagabal sa mismong layunin na iyong sinasabing isinusulong. Kung ang tunay na hangarin ay hayaang manaig ang katotohanan, marahil ang pinaka makapag-estado at pinakamataas na uri ng pamumuno ay ang kusang pag-atras. Hayaan ang proseso na magpatuloy ng walang kontrobersiyang bumabalot sa pamamahala nito at magtiwala na ang iyong mga kasamahan ay may kakayahan ding hanapin ang katotohanan tulad ng iyong ginagawa. Pagkatapos ng lahat, walang sino mang senador ang mas dakila kaysa sa Senado mismo at walang papel ng isang individual ang dapat maging higit na mahalaga kaysa sa integridad ng mismong proseso. Sana nadidinig mo itong sinasabi ni Miss Katrina Ponce Enrile, Alan Peter Cayetano. Wag mo nang tingnan kasi ang sarili mo na ayon nga kay Yusek Claire, pabida at gusto laging tama. No? Collective body ang Senado. Hindi pag sinabi mo ikaw lang ang tama. Pakinggan mo ang mga kasamahan mo sa Senado. At ngayon, mas marami ang mga kasamahan mo sa Senado na hindi na naniniwala sa iyo, partikular bilang leader. Bumitiw ka na, Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung ayaw mo pa rin bitawan yang pwesto mo, ilapit mo na sa Korte Suprema. Wag mo nang bigyan ng burden pa ang taong bayan. Hindi mo makukuha sa paawa sa mga supporter mo o kung sino mang mga Pilipino na maibalik ka sa pwesto. Ang tanging kaparaanan para makuha mong muli ang pagiging pinuno sa Senado ay manggagaling mismo sa tiwala ng mga kasamahang mong senador. At kung sa tingin mo may tiwala pa sa iyo ang mga kasamahang mong senador, at sa tingin mo ulit, kung ikaw pa rin ang lehitimong Senate President, di ilapit mo na sa Korte Suprema. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, mananatili ang pagpapalagay sa harapan ng batas na ang ginawa ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian sa tulong ni Chis Escudero noong June 3, 2026 ay tama. Yung principle, dapat alam na alam mo ito bilang isang abogado. Principle of presumption of regularity. 'Di ba? Na kapag ang isang taong gobyerno o ang ahensya nito in particular ay nagpe-perform ng mandate, pinagpapalagay sa harapan ng batas na naaayon po sa mga panuntunan at sa batas ang kanilang mga ginagawa. Kung may question ka doon,
questionin mo ngayon sa Korte Suprema. Saka, kung hindi ka naaawa sa sarili mo, Alan Peter Cayetano, ano pa dapat kong sabihin pala? No, kasi dapat kaawaan mo na sarili mo eh. Ito, hindi mo ba nakikita yan, Alan Peter Cayetano? Ang photograph, sabi nga nila, a picture speak thousand of words, di ba? Eto, ano pa ba ang ibig sabihin nito? Nakikita mo kung sino ang dalawa na ito, Alan Peter Cayetano? Ang Speaker of the House na si Bogie D. III at ang sinasabi mong illegal na humahawak ng posisyon ngayon na kinilala naman ng Pangulo ng Pilipinas at ng kanyang kinakamayan dito na si Speaker na Senate President pro tempore at Acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. O kung hindi ka pa kontento sa nakikita mong picture, meron namang video yan. O, panoorin po ninyo kung ano po ang sinasabi nila rito sa isa't isa. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing din ako sa House for 2 terms at ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Botti, kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo, susal. Dito tayo, Sona. Di ba? Magkita tayo sa SONA. Alan Peter Cayetano, tanggapin mo na yung katotohanan. Tapos kahapon, sa pagtitipon ng mga lingkod bayan po natin sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng ating kalayaan, kinilala mismo ng ating Pangulo sa kanyang talumpati ang Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin ito pong balita, mga tol. Talaga nga naman, Alan Peter. Laya sa katiwalian at pagkakahati-hati ang isa sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan kanina. Ang mga isinama naman niyang leader ng Kamara at Senado kanina, sulyap nga ba sa mga makakasama niya sa harap ng batasan sa SONA? Nakatutok si Ivan Mayrina. Tulad sa mga nakaraang pagdiriwang, ang ika-128 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Hindi lang pagpupugay sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Naging pagkakataon din ito upang masilip ng publiko sa bihirang pagkakataon ang Pangulo kasama ng gabinete at mga pinagkakatiwalaan mula sa sandatahang lakas, pulisya at ibang sangay ng gobyerno. Ang mga lider ng legislatura na kanyang kasama, sulyap nga ba sa mga tatayo sa harap ng batasan sa kanyang State of the Nation address sa Hulyo? House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Diba? Di ka ba nahihiya sa sarili mo, Alan Peter Cayetano? O maawa sa sarili mo? Na dapat ikaw yung nandyan, pero hindi ka nandyan. Nandito ka, nagla-live. Talaga nga naman, oh. Maliwanag na senyalis na ito, Alan Peter Cayetano, na sa ngayon, wala na talaga sa iyo ang kapangyarihan bilang pinuno ng Senado. Ngayon, kung gusto mong mabawi yan, hinihikayat ka namin na iakyat na ito sa Korte Suprema kasi hindi mo makukuha sa paawa sa taong bayan dahil unang-una ang naniniwala na lang sa iyo mga DDS. Hindi ka na pinaniniwalaan ng ibang mga Pilipino, Alan Peter Cayetano. Ang naniniwala na lang sa iyo mga Duterte supporter kasi kakampi ka ng mga Duterte. Ipagpalagay natin na hindi ka kakampi ng mga Duterte, paniniwalaan ka pa rin ba nila? Hindi na. Ganun lang yun kasimple. Hindi ka nila paniniwalaan dahil ikaw ay si Alan Peter Cayetano. Pinaniniwalaan ka ngayon ng mga DDS kasi sumusuporta ka kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Pero, sigurado, mapapahiya ka lang, Alan Peter Cayetano. Sana hindi dumating yung punto na yon. Na kung ipagpipilitan mo sarili mo sa darating na June 18, yung pre-trial conference ng impeachment court, sa impeachment laban kay Sara Duterte, pag pinagpilitan mo sarili mo na mag-preside doon, magkakahiyaan dyan. Sino ba kinikilala ng Senate of the Philippines? Yung mga empleyado nito, including the Sergeant at Arms.
Di ba si Senate President pro tempore na? Baka makaladkad ka doon pag ikaw ay naging unruly. O sana wag mong gawin yon. Ano? Tuloy muna natin itong pakikinig dito sa balita. The Dean of the Diplomatic Corps, Tulad doon, tinalakay ng Pangulong Rebolusyon ang ating mga ninuno. Pero binigyan din ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon bilang regionalism. ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pindig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maiting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga pagkilos para maideklara ang kasarinlan noong June 12, 1898. Pero Ayan, yung panawagan ng ating Pangulong pagkakaisa, dapat ina-apply nyo yan sa Senado eh. Ngayon ka lang nakakita ng Senado na parang sarsuela, no? O sabi nga ng iba, sarsuela na talaga. Ang tawag nga sa Senado, Senate Flix eh. Kailan ba nabansagan ng Senado na Senate Flix? Dahil sa pamumuno mo, Alan Peter Cayetano. Ngayon, babalik tayo doon sa sinasabi mo na ang mga senador kapag ka nagsasalita ay makakasuhan. Kapag ka nananahimik, mabibigyan ng pribilehiyo. Hindi totoo yan, inuulit ko. Sapagkat ang isang senador na nakakulong ngayon ay merong mga ebidensya laban sa kanya. At hindi lang naman mga ebidensya laban sa kanya, pattern of behavior. No? Pattern of previous acts. Bakit? Hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses. Kung hindi 3 beses humarap sa kasong plunder itong si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ipinagpipilitan pa rin niya na siya ay merong karapatan na ipagpatuloy ang kanyang mandato bilang senador. Dito, sa statement na inilabas ng kampo niya kahapon sa wikang Ingles, Tagalogin po natin mga tol, ito ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi niya po, o sabi po dito sa balita ng GMA News, statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on claims that he can no longer participate as a senator judge in the impeachment trial. Kasi may mga issue ngayon na tinatalakay nga po yung tungkol dyan, no? Na ang isang senador na nakakulong ay hindi dapat daw po mag-perform pa ng kanyang trabaho while pending yung kaso sa korte. Pero hindi naman absolute yun. No? Kasi may mga particular lang na batas ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogado na applicable sa isang nakukulong na elected public official or appointed public official. Maliwanag naman na sa kinakaharap ni Jinggoy Estrada, plunder at graft and corrupt practices sa mga nakita, nabasa, napanood at napakinggan natin pagpapaliwanag ng mga abogado no other than si retired Associate Justice Antonio Carpio, maliwanag na sinabi niya na ang kasong plunder sa ilalim ng batas na ito sa Section 5, nakalagay po doon na ang isang public official na kinasuhan ng kasong plunder ay sa panahon na ito'y nililitis, dinidinig sa hukuman, ay dapat suspendido. No? Shall be suspended. At hindi lamang yon, sapagkat sinabi rin ni Justice Carpio na sa ilalim ng Republic Act 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 13 po nito. Sana tama yung pag-aalala ko sa section. Ano? Ganun din. Shall be suspended while the case is pending in court. Tapos ngayon, sasabihin nitong si Senator Jinggoy Estrada, ang mga sumusunod. Basahin ko po sa inyo. Pahayag ni Senator Jinggoy Estrada hinggil sa mga pahayag na hindi na siya maaaring lumahok bilang Senator Judge sa impeachment trial. Biruin nyo mga tol, common sense naman. Saan ka naman nakakita ng judge na maghahatol? Maghahatol or sabihin natin, didinig sa trial nang hindi mo nakikita in particular kung ano yung
kung ano yung reaksyon ng witness, yung body gesture nito, at kung ano-ano pang mga importanteng bagay na magagawa mo lamang kung ikaw ay physically present bilang judge sa isang trial. Nauunawaan ko, ayon dito kay Jinggoy Estrada, na ang nalalapit na impeachment proceedings ay naglalaman ng masalimuot na mga usaping legal. Lalo na kung isa sa alang-alang ang aking kasalukuyang sitwasyon at ang mga itinakda ng konstitusyon tungkol sa pag-aatol o pagpapawalang sala sa isang opisyal na maaaring ma-impeach. Kaya naman, labis akong naguguluhan sa kumpiyansa ng ilang individual na basta na lamang nagsasabing hindi na ako maaaring umupo, lalo na ang makilahok bilang isang senator judge sa nalalapit na impeachment trial. Actually, yung mga sinasabi ng mga individual na pinapasaringan dito ni Senator Jinggoy Estrada ay nakabase sa batas. Katulad ng mga binanggit natin kanina. Malayo pa sa pagiging pinal ang usaping ito. Una sa lahat, ang mga pagdinig tungkol sa aking suspension pendente linte o pansamantalang suspension habang nakabinbin pa ang kaso ay nagpapatuloy pa rin. O, sabagay, may punto siya rito, mga tol. No? Dito, inaamin ko may punto siya. Kasi hindi po automatic yung nakalagay na shall be suspended. Part of due process is to hear, no? Sa punto na yun. Pero doon din mauuwi yun. Alinsunod sa utos ng hukuman, hindi ko pa naihahain ang aking komento at pagtutol. At hindi ko pa nagagamit ang mga legal na remedyo na maaari kong gamitin upang ipagtanggol ang aking sarili. Kung ang pag-uusapan, Senador Jinggoy Estrada, yung plunder at saka yung graft, kailangan pa ng proseso doon. Pero kung ang pag-uusapan yung jurisprudence, Trillanes versus Cayetano ba yun? No? Basta si Trillanes ang concern doon. Nung makulong siya bilang senador, nung makulong siya nang siya'y senador, hindi na siya pinayagan, pinahintulutang mag-discharge pa ng kanyang duties and responsibilities as senator of the country. Doon, talo ka na. Ha? Senator Jinggoy Estrada. Tuloy po natin ang kanyang sinasabi dito. Hanggat wala pang pinal at may bisa na desisyon ang anumang pahayag na inalisan na ako ng kapangyarihang gampanan ng aking tungkulin sa ilalim ng konstitusyon bilang isang senator judge ay napaaga, walang sapat na batayan at nakasisira sa integridad ng mismong proseso ng impeachment. Ang mga nagsasabing taliwas dito ay nagpapakita ng nakakabahalang pagwawalang bahala sa due process at sa maayos na pagpapatupad ng hustisya. Pero alam mo, Senator Jinggoy, ipagpalagay natin na, sige, nasa sayo pa ang time ngayon dahil dinidinig pa yung suspension na yan kung sakasakali man. Ang tanong, paano ka makakapag-participate? Hindi ka naman pwedeng dalhan ng computer sa loob ng kulungan at doon mag-zoom. Kaya nyo ba pinipilit baguhin ang rules ng Senado? Ganun ba yon? Kaso lang, lalabag yon sa isang jurisprudence na binanggit na kanina. Yung Cayetano yung Trillanes versus Cayetano. Nakalulungkot na tila mas interesado ang ilang nag-aangking eksperto sa batas sa paghubog ng opinyon ng publiko kaysa sa paggalang sa mga tamang institusyon at mga prosesong panghukuman na may tungkuling lutasin ang mga legal na usapin. Ang tuntunin ng batas ay nangangailangan ng pagpipigil, maingat na paghusga at paggalang sa due process. Hindi haka-haka, espekulasyon o retorikang pampolitika o pansariling interpretasyon na ipinipakita na para bang ito na ang tiyak at pinal na katotohanan ng legal. Pinal lang nga. Saan hindi naging pinal yung Trillanes? 'Di ba, case na dinesisyon na ng Korte Suprema hanggat walang panibagong jurisprudence. Kaya nga ang tawag stare decisis, 'di ba? Ano ba yung stare decisis? Ito po yung mga naging desisyon ng Korte Suprema na maihahalin tulad sa kasalukuyang kontrobersiya at gagawing pamantayan para sa magiging desisyon doon sa kasalukuyang kontrobersiya. O like for example, yung sinasabi mo na ito, Senator Jinggoy Estrada, kineklaim mo na ikaw ay mayroon pa ring mandato sa ilalim ng batas o may mandato bilang senador. Pero dahil po sa desisyon na yon ng Korte Suprema, mawawala yun. Ha?
Yun muna ang ipe-presume dahil may desisyon na ang Korte Suprema eh. Maliban na lamang kung dadalhin mo yan sa Korte Suprema at babaguhin ng Korte Suprema yung desisyon sa Trillanes case po na yon. Tila nakalimutan din ng ilan na minsan na rin akong nagsilbi bilang senator judge sa isang impeachment trial. Batid ko ang mga umiiral na tuntunin, proseso at mga responsibilidad na nakaakibat ng paglilitis at sa isang opisyal na maaaring ma-impeach. Hindi namin yan kinakalimutan. Hindi namin yan tinututulan. Ikaw ay talaga namang naging senator judge, Senator Jinggoy. Pero malaya ka nung mga panahong iyon. Hindi ka pa nakakulong nun eh. No? Kailan ka ba nakulong? 2014 na. Tapos na yung impeachment nitong si Renato Corona. Kaya wag mong sabihin yung katwiran na yan na porket alam mo ang mga panuntunan, proseso at responsibilidad sa kakibat ng paglilitis sa isang opisyal na maaaring ma-impeach ay hindi na magsasalita ang publiko sa kanilang opinyon. After all, lahat naman ng mga sinasabi ay opinyon lamang. Ikaw na rin nga mismo ang nagsabi dito na korte ang magsasabi sa huli. Nasa demokrasya tayo. Senator Jinggoy Estrada, hindi mo pwedeng pigilan ng sino man na maghayag ng kanilang mga opinyon, legal man o ordinaryo, sa harapan ng publiko. Maliban na lamang kung yung kaso ay magpo-fall sa subjudice na tinatawag ng mga abogado. Kaso lang wala namang subjudice doon. Unang-una, hindi naman party involved. Yung mga nagsasalita, tinatanong lamang sila sa kanilang mga legal interpretation at kami bilang ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong opinion, sa kinakaharap mong problema na yan. At sa huli, ito pa sinabi mo, nakatagalog na pala dito. At bilang mambabatas, lagi kong iginagalang ang kapangyarihan ng ating mga hukuman at ang mga prosesong itinatag ng batas. Sana, lalong-lalo na ang mga nasa legal profession, hindi nila pinapangunahan ng sariling interpretasyon ng mga usapin na dapat ay napagpapasyahan ng tamang otoridad. Parang sinabi mo na rin na wag na magsalita si Alan Peter Cayetano sa kanyang nire-raise na issue ngayon sa Senador Jinggoy Estrada. Parang ganun eh. Di ba mga tol? Yun ang logic. Kung pinipigilan niya ang ilang mga individual na magsalita, pigilan niya rin si Alan Peter Cayetano. Kasi dapat yung nire-raise ni Cayetano sa hukuman na. At hukuman na lamang mag-antay ang mga tao kung ano magiging desisyon nito. Kaso lang hindi nga ganun. Senator Jinggoy Estrada, demokrasya ang bansa po natin, karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang mga opinyon as long as ito ay hindi lumalabag sa batas. Kung sa tingin mo nalalabag ang karapatan mo, edi mag-take action ka ulit, punta ka sa korte, sabihin mo, pigilan mo sina Justice Carpio, sina Attorney Jesus Palsis, si Fiscal EJ, sina Abogada ng Bayan, Dean Mel Santa Maria, Attorney Jen Reyes, Attorney Carlo Ibanez, Attorney Rene Bueno, at kung sino-sino pang mga abogado na nagpapahayag publicly ng kanilang mga legal opinion tungkol dyan. At sa uli, sabi mo, patuloy kong igagalang ang proseso ng batas. Ipagtatanggol ang aking mga karapatan sa pamamagitan ng mga paraang naaayon sa batas at gagampanan ang aking mga tungkulin alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral ng mga batas ng ating bansa. Then, okay. Ganun naman pala eh. Gawin mo na lamang kung ano yung sa tingin mo nararapat. Senador Jinggoy Estrada. Ngayon, eto si Alan Peter Cayetano. Titingnan natin kung mananatili kayo sa panonood mga tol. Pagka bumagsak yung viewers natin ng 3,000 dahil nire-reactionan ko tong live ni Alan Peter Cayetano, mag-e-end stream na tayo. Tingnan lang natin kung kaya nyong i-take itong mga sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano. Re-reaction na naman natin. Praise God, Ako! Philippine Independence. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng kababayan natin. Grabe, sa unang salita pa lang mga tol, hindi ko na matik. Para tayong nakikinig sa pastor. Praise God! Anyway, tuloy tayo dito. Na nagiging simbolo kung ano ang pagiging Pilipino sa bawat parte ng mundo. Napaka-unique po ng Pilipino kasi wala atang bansa na masasabing walang Pilipino doon. And usually, habang dumadami ang Pilipino sa isang bansa at nagkakaroon ng community,
gustong-gusto nila ang ating kultura, gustong-gusto nila yung the way na manilbihan ang Pilipino, at talagang yung tatak natin na parating Diyos, bayan, pamilya, ay naging bahagi na ng pagkakilanlan o yung identity ng isang Pilipino. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. And siguro naman po, lahat ng public servants or lahat ng leaders, no, maging student leader, maging leader ng Parent Teachers Association, leader ng mga TODA, JODA, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, church leaders, business leaders, leaders sa media, leaders sa sports. Pag Independence Day ay meron talagang message about kalayaan, about independence, about freedom. So let me take a phrase out of the Bible that really means much to me, but let me apply it both to biblical principle, to politics, to both. Grabe, no? Yun ang problema eh. Dapat talaga ang public servant, mga tol, internally, syempre, guided by moral principle. At ang moral principle na yan, basically, hinuhugot sa pananampalataya. Ano? Pero pag ikaw nasa harapan na ng publiko, dapat yung ordinaryo ka na lamang at hindi na parang lumalabas na isa kang pastor. Kasi mas kapani-paniwala yun eh. Nawawala yung sincerity. Kapag ka nakikita po natin ng mga lingkod bayan natin na salita ng Diyos, tapos iba naman yung pinaninindigan. At tulad nitong si Alan Peter Cayetano, naninindigan sa salita ng Diyos, every now and then nagbabanggit ng salita ng Diyos, pero sino ba yung pinaninindigan niya? Mga Duterte. Una, si Rodrigo Duterte. Pinaninindigan niya na walang problema sa war on drugs. Saan magkakaroon ng tamang appreciation ang publiko kung yung nagsasalita na public servant like itong si Alan Peter Cayetano gumagamit ng mga salita ng Diyos, pero yung pinag-uusapan ay mismong paglabag sa kautusan ng Diyos. Sinabi ng ating Diyos, thou shall not kill, di ba? Tapos yung kanyang pinoprotektahan, patay ng patay, kaliwat kanan sa panahon ng panunungkulan nito. Kaya nga nauwi ito sa pagkakaso sa International Criminal Court. Both, but even more than that, sa everyday life natin, meron pong biblical verse na nagsasabing, may verse po na nagsasabing, who will build a tower without counting the cost. So it's a very, very practical verse na basically sinasabi, kung may i-build ka, tanungin mo na sarili mo kung ano yung cost. And of course, during biblical times, hindi lang pera yon. Kasi ngayon, pag sinabi, halimbawa, gagawa akong bahay, tatayo akong restaurant, tatayo akong hotel, or sabi nung church leader, magtatayo ko ng church, basically ang tanong, di ba, may pera ba? Kasi nga, with money, you can hire the architect, the engineers, you can get the best plans, you can buy. Hay nako, J. Triple. Inamin ko ng bayaran ako eh. Di ba? Kasi yun naman yung paniniwala nyo. Bayaran talaga ako. Sige, bayaran na ako kung bayaran ako. Pero papatulang kita, sasagutin ko yung tanong mo. Sabi mo, isa pang bayarang bugok to na vlogger. Yan ang problema sa inyong mga tatanga-tangang DDS eh. Hindi nyo kayang magsalita ng walang ad hominem. Kaya nakakarinig kayo tuloy ng mga tanga kayo. Tanong ko sa iyo, boy. Sige, siguro matanda ka na. Wala ka pa rin pinagkatandaan. Bakit hanggang ngayon, di pa din pa nila dineklara bilang SPC win? Ano sagot? Tanga. Ipapaliwanag ko sa iyo, makinig ka. Ang kinakailangan para sa isang eleksyon ng Senate President ayon sa konstitusyon at sa pagpapaliwanag ng mga abogado ay 13 boto mula sa mga senador. Sana malinaw na sa iyo. At pro tempore lang. Yun ang sagot. Kasi hindi pa pwedeng mag-elect ng Senate President dahil kinakailangan ang 13 boto. Pero pwedeng mag-elect ng Senate President pro tempore kung majority at may quorum sa Senado. At hindi hearing at meeting lang daw kay Ben Dalo. O, sasagutin ko ulit. Bobo. Bobo ka kasi. No? Yan ang problema sa inyo eh. Mga bobo kayong mga DDS. Pag sinabing bobo,
hindi alam. Kaya dapat natututo kayo. Sinagot ko na yung dalawa mong tanong. Bakit hindi hearing kundi consultative meeting? Kasi hindi pa constituted ang Blue Ribbon Committee hearing. You cannot perform a hearing unless constituted yung committee. Wala pang member mula sa minority. Kaya minarapat nila itong tawaging consultative meeting. Meaning, hindi yon hearing in aid of legislation. Consultation yon mula sa mga resource person. Bobo. Ha? Nakuha mo na? Nakuha mo na ang tamang sagot? At bumagsak tayo sa ating mga manonood kaya tatapusin na natin itong ating live streaming. Anong mako-comment ninyo sa ating talakayan na ito mga tol? I-chat nyo dyan sa chat area o kaya i-comment ninyo sa comment section. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.